Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, latest update dito sa in-stream ads or sa long form video at the same time sa stars kung bakit ba hanggang ngayon some of creators ay hindi pa rin makapag-send at hindi pa rin makareceive ng stars. So well, punta agad tayo dito sa ating dashboard. And then, punta tayo sa ating monetization. So, yung update dito sa stars, sa ads on reels and stream ads, ito yung isa din sa magandang update kasi nakikita na per video yung earnings sa long form video para ng ads on reels. Kung makikita nyo, ito nila-generate natin sa ads on reels, no? And then, nagkaroon na din tayo ng licensed music pero I prefer not to use itong features na to kasi alam nyo na, prone ito sa copyrighted issue. Hindi porket na-invite tayo sa licensed music is pwede na tayong gumamit ng mga suggested music background dito kay Meta. I suggest, siguro kung maglalagay kayo ng music, make it yung mga beat, yung mga upbeat sound, yung mga instrumental. But na-try ko na kasi guys, yung mga music na nilalagay ko, yung mga sikat, yung mga pang dance cover na mga music, usually nagkakaroon ng views, nagkakaroon ng trend, but again, at the end of the day, wala siyang nag-generate na revenue. Kasi nga, I don't know kung kahit invited ako, may restrictions pa din. And guys, alam nyo ba, kapag tayo ay nagkaroon ng copyrighted issue under yan part-time monetization policy, kung hindi nyo pa napapansin, bakit pa tayo nagkakaroon ng monetization disabled tools? Dahil po yan sa partner monetization. So, isa na po dyan yung copyrighted music. Hindi lang po sa mga unoriginal content or limited originality o yung mga no enhancement na videos. So, maging maingat sa paggamit ng music. I suggest, kung maglalagay kayo upbeat or instrumental na lang and make it short. Huwag nating tapusin yung mismong length ng audio or background music na sinasuggest sa Facebook. So, yun yung isa. And then, pangalawa, kung pupunta naman tayo dito sa in-stream ads. Ayan. So, dito, per video, makikita na din natin yung nag-generate na revenue. Pasensya nyo guys, pasensya na. Sobrang baba talaga nakikita ngayon, ano. Siguro dahil tapos na yung bonus program or yung nilaan na budget ni Facebook dito. Way back 2020, kung familiar kayo, na-introduce lang sa atin dito yung short videos ng year 2022. Nag-boom sa Philippines. But again, dati pa nag-start talaga yan. Naglaan si Facebook ng $1 billion noong 2020 pa. So, late talaga tayo nakaka-receive ng mga ganitong opportunity. But again, at the end of the day, meron pa rin opportunity. So, nagkaroon pa rin tayo ng income. At the same time, dumami followers natin. So, yun yung isang advantage. And then, sa in-stream ads, ito yung pinakabagong update. Ayan. So, per video, makikita na natin dito yung mga earnings or revenue generated. Ito, katulad nito, 0 yung earnings natin kasi meron tong music. So, naglagay ako sa in-stream ads ng music na sinuggest sa akin ni Facebook. So, posible yan ay isang naging cause kung bakit walang nag-generate na earnings. Depende pa rin, no, sa mga content natin, yung revenue generated earnings. Depende. The longer the videos, mas maraming ads na mag-a-appear. For example, 3 to 5 or 8 minutes or long, mas maraming nalalagay na ads. Pwedeng sa unahan, sa gitna, or sa huli. Pero kung mas short yung long form video natin, possible isa yung ads na mag-appear sa unahan or sa dulo. So, I suggest, siguro pag long form, siguro minimum 3 minutes or 5. Depende yan. But again, make it, engaging para tapusin yung videos or hindi bumagsak yung retention rate. So, ito yung pinaka-good news na update. Makikita na natin yung revenue generated natin for long-form video. So, sa personal account to. Dati kasi sa personal account wala eh. Sa page, nakikita natin yan gamit yung Meta Business Suite. Dito ay mismo na sa professional dashboard kapag personal account. Okay? Sa stars naman, ayan, meron dito bagong update din sa stars. Nakalagay dito, please respect stars policy. Sa lahat po ng mga content creator na alam nyo na, ayan, gumagamit ng stars in exchange of engagement, follows, likes, or views.
mahigpit na po si Facebook sa mga kalakaran na ito. So, I suggest siguro kung magla-live tayo, iwasan na natin mag-tags ng mga names or mag-tag ng pages kung may pages po kayo. Iwasan natin kasi nga po, bumababa yung visibility or yung distribution ng videos natin. Mapansin nyo, before, we gain million of views, pero nung nagkaroon tayo ng mga watch baiting, engagement baiting, soliciting, engagement, yung mga ganyan, ay isang way na yan kung bakit pansin natin bumagsak yung ating video views, interactions, even engagement. Dahil nga po sa mga ginagawa natin mga unusual activities or illegal activities. Okay? So, alam naman natin, prone yung stars talaga na magkaroon na ganitong fallacy. Lalong-lalo na sa mga nagsisend. So, meron tayong nakuha ng mga info na gumagamit ng mga fake credit card to buy stars. So, kaya nagiging invalid yung revenue ng isang creator or hindi na re-receive, nagkaroon na on hold or not payable because of unusual activities gamit yung credit card purchase ng stars. So, mahigpit. Sabi nga dito, sending stars is a way to show appreciation. Tama naman. Creators are not allowed to offer or ask for stars in exchange for engagement. So, malinaw na sinasabi dito ni Meta. Kung tayo ay gagamit ng stars para mag-send, huwag tayong hingi ng kapalit. Dapat talaga bukal sa puso. Pero again, ang dami naman mga bukal na mga humble, mga generous na tala sender na hindi naman humingi ng kapalit. And then yung iba naman talaga na creator, alam naman natin, 'di ba? So ito yung way nila to generate revenue. So siguro nagkaroon lang talaga ng mga unusual activities yung iba na apektuhan na lang tayo. So alam naman natin, ayan, katulad ko, nagpo-conduct tayo ng frequently asked question live tutorial or paano tayo makakaiwas sa mga ganitong monetization problem, yung mga na-encounter natin. So, yun yung ginagawa ko sa live. So, pati ako na-affectuhan. I don't know, siguro some users nire-report din yung live natin. Siguro, possible yon guys, no? Possible. Hindi naman natin sinasabi yung reason na yan. Once na nare-report yung videos or yung isang live, malaki yung chance na magkaroon tayo ng misuse of stars reporting. Meron po niyan tinatawag na yan. So, I suggest siguro hinay-hinay lang sa pag-tags ng mga names, no? At mako-contest naman yan kung mapapatunayan mo wala naman tayong ginagawa ng mga illegal or unusual activities dito kay Facebook. So, yun lang guys, no? 3 lang yung update ko ngayong araw. And for sure, magtutuloy-tuloy yan sa next year, 2024. Nagkaroon ng biggest update sa in-stream ads, nagkaroon ng update sa stars, misuse of stars, and then sa short videos, ganun pa din. Mas bumaba yung sinahod natin at the end of quarter po ng taon na to. Possible nga dahil wala ng budget si Mark Zuckerberg. Umaasa na lang to sa mga advertising na nag-advertise sa mga videos natin. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Kung may natutunan, please pa-share itong video natin and don't forget to subscribe. Hit the notification bell para pag may mga bago tayong update, mano-notify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye!